Hi, magandang gabi po ulit sa inyong lahat. And for our final situation, the situation number 3, ano po kaya ang makikita natin for situation number 3? Okay, so napanood nyo na po ba yung situation 1, 2, 3 para po sa mga may bagong partners or may bagong tao sa buhay nila? Ano po kaya ang nababasa natin? At saan po kayo nakakategorize? Is it situation 1, situation 2, or this last situation which is situation 3? Sana po mapanood nyo rin po yung ating first reading, second reading, and third reading of the day today. Kita nyo naman po kahit tayo po ay masama ang pakiramdam, talagang bumawi rin po ako sa inyo sa ating situation ngayon. Okay, pili po tayo ng 10. Una ko, dalawa na po. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yan, balasahin lang po natin mabuti. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huwag niyo pong skip to. Para makita natin kung ano po ang makikita natin sa situation 3, the final situation. Okay? So, tingnan po natin. Nako, ang tao pong ito ay medyo may pagkaseloso o self-centered. Nako, I fear that this person somehow is self-centered, a jealous type of person. Ayan. Medyo lagi pong mali ang paghuhusga, no? Parang nakikita ko po dito is somehow, pagka kayo ay nag-e-explain or mag-e-explain someday, parang lagi po kayong mali at siya po ang laging tama, no? There's error of judgment, there's jealousy. Ang pinakamatindi po dito ay self-centered. Lagi ka pong talo sa taong ito, okay? Alam ko na, no? Talo po kayo palagi sa taong ito, kaya somehow, siya lang po ang laging tama. So, this person somehow is also an archetype of person. Ingat-ingat po sa situation 3. Medyo nakakatakot po ang nakikita ko. Sunod-sunod po na po ito sa nakikita ko. Very, ano po talaga sila sa isang narc, no? Similar sa ugali ng narc. There's jealousy, self-centered, indifferent, no? Error of judgment, failure, and defeat. Hindi ka po matatalo sa tulad nito. There's emptiness, no? Lagi kang ma-empty sa taong ito. As a matter of fact, talagang makikita mo po na nauubos ka sa taong ito. Somehow, there is a similarity sa person nyo ngayon. Disconnectedness, meaning may mga times na feeling mo bakit hindi kayo nagko-connect or madalas hindi kayo nagko-connect o hindi kanya naiintindihan bakit siya yung laging tama, no? Bakit siya yung laging tama at talagang makikita mo na sunod-sunod po
yung nakikita natin sa barahan na somehow this is a narcissist type of person at mag-ingat ka po dito, no? Yan, there's always anger and argument. Medyo hindi po maganda ang basa ko dito sa person. So ngayon po, kung may mga nakikita na po kayong red flags as of this early stage sa inyo po, might you better parang medyo iwas-iwas na ng konti, no? Medyo observe na tayo na konti at huwag nyo pong ibubuhos ang loob nyo po sa mga ganitong kaagang sasamahan nyo sa relasyon nyo or sasamahan nyo sa ganitong kaagang stage. Huwag nyo muna pong ibibigay ang lahat-lahat, no? Parang nagkaka-recover ka pa lang po, nagkakaroon pa ng improvement ang buhay mo, nakaka-feeling mo, nakaka-recover ka pa lang, tapos ganito ulit ang sitwasyon, magiging sitwasyon mo, at ganito ulit ang magiging klase ng relasyon mo, no? Kaya po, nakakatakot po. May pagka-greedy, there's greediness. Ayan, there's greediness, no? Parang, oh my God, parang pareho lang po ito ng person nyo ngayon somehow, ano? Ay, tingnan po natin. Okay, oh my God. There's selfishness, jealousy, talagang seloso to, and insecure, no? Talagang nakakakita po tayo a big yes for our narcissist type of person. Jealousy, insecurity, and selfishness. Nakakatakot po, no? Plus, no motivation, lack of passion. Ay, kung ganito po, bastidin mo na lang po ito, no? Kasi sa nakikita ko po, ito po yung narcissist, no? Medyo nakakatakot po. Lack of balance, hindi rin po niya mabalanse ang mga bagay-bagay sa buhay niya. And somehow, nakakatakot po, no? Ang ganito, baka babalik ka na naman sa sitwasyon kung ano po ang sitwasyon mo ngayon sa iyong ex-partner. Gusto niya lagi po siyang panalo, win at all cost. Kailangan po palagi po siyang nananalo sa lahat ng laban. Never po itong magpapatalo sa iyo. Weakness and manipulation, ayan, ano? Yung kahinaan mo po somehow, i-manipulate niya po para lumabas na ikaw po palagi ang may kasalanan sa inyong dalawa, no? Leaving home, moving forward, minsan po ito ay lulubog, lilitaw, no? Parang ngayon nagtataka ka rin minsan bakit parang hindi rin po siya nagpaparamdam, tas bigla magpaparamdam. Somehow, marami rin po itong mga iba pang kinakausap-kausap, no? There's doubts, no? Lami pong doubts dito, and lack of self-awareness. Parang hindi niya po kilala yung sarili niya, and yet parang lahat alam na alam niya ang tungkol sa inyo at sa kanya. Simula sa una hanggang huli, excess pride, no? Punishment, no? Parang ito po ay kahit na ano ang gawin mo po dito, kahit feeling niya kinakarma na siya, ma-pride at ma-ego pa rin po ang taong ito. Somehow, parang ito po ay, sabi ko nga po, similar sa person mo ngayon, no? Or yung ex-person mo po. There's coldness and stubbornness, matigas ang ulo, hindi marunong makinig. At laging pag may pag-aaway, mawawalang parang bula at magiging cold po sa'yo ng ganon-ganon lang. Ay, Diyos ko. Pakabigat ng barahang to. Dissatisfaction, lack of inner joy. Hindi po siya nakakaramdam ng tunay na saya. Hindi po siya nakakaramdam ng inner joy. Para po siya lagi ay dissatisfied sa kanyang mga katabi, no? Sa lahat po ng nakapalibot sa kanya, hindi po siya satisfied sa lahat ng takbo din ng buhay niya. There's, oh my God, weakness and insecurity. Allah, from 1 to
20 na ano ko, lahat po ay hindi maganda, no? So, there's weakness and insecurity and lack of commitment din po siya, greediness, laziness. OMG. Wala na po akong masasabi. This is confirmed. This is also a narcissist type of person. And nararamdaman mo na rin naman po ang mga red flags. So, it's really up to you to decide whether you will give this person a chance kahit pa po sabihin mong gwapo ito or nagwagwapo-gwapuhan lang or gawapong-gwapo lang sa sarili. Nasa sayo pa rin po ang desisyon. But kung ako po ang tatanungin nyo, para hindi na po kayo mapunta sa same situation nyo, you better take care of yourself. Alam nyo na po ang red flags, so iwas-iwas na po. For situation 3, narcissist type ang person na ito, mag-ingat po kayo. Kung ayaw nyong maging ganon na naman ang sitwasyon nyo. Okay, so that is our final reading for the day. I hope nag-resonate po sa inyo. And if you do, please give me a like and comment down below para alam ko po ang inyong feelings. At para naman po sa inyo na gustong magpabasa ng private reading, you can message me at Lady Lee Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only legit and official FB account. Sorry, tama po, FB account, no? Ang Lady Elena naman po ay ang ating YouTube channel. Ayan. So, for those of you who wants to give me a super thanks, I would really be grateful for that. And I would love that from the bottom of my heart. Thank you everyone. No skipping of ads, please. Maraming salamat po sa lahat po ng nag-request nito, no? Para po sa mga bagong tao naman po sa buhay nyo, para basahan natin kung ano po ba ang mga bagong taong ito sa buhay nyo. Okay, to all my ever solid and loyalista Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. May God bless you. Ang lagi ko pong bilin sa inyo, life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, and God bless you all. God bless you all. I love you all, and I will all see you again. Bye! Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay makahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.